Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli na lamang nagbabalik yung lingkod, Ronde TV mo. Yun ang bago tayo magpatuloy sa ating topic, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na ang YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating topic. Wala na itong patumpik-tumpik pa mga kababayan Yorme Isko Moreno. Binanatan itong si Congressman Atras Abante mga kababayan. Paano ba naman itong si Congressman Atras Abante? Ang yabang din ito talagang harap-harapan na sinabi niya kay dating Pangulong Duterte na ako yung isa sa nagpapanalo sa inyo nung nakaraang eleksyon at suportado ko kayo sa inyong ginawa noon, yung war on drugs. Pero mga kababayan talagang napakasinungaling nitong si Atras Abante. Kaya itong si Yorme Isko Moreno hindi na rin nakapagtiis pa, binanatan itong si Congressman Atras Abante at tinawag itong bulaang propeta. At ayon pa kay Yorme, wow, siya daw yung nagpapanalo nung nakaraang eleksyon kaya dating Pangulong Duterte. Mag-ingat kayo sa mga pastor na nagkukunwari na mga bulaang propeta mga kababayan. Sa mga hindi pa pala nakakalam, itong si Congressman Atras Abante ay isa itong pastor ng Bible Baptist Church. Iwan ko lang kung anong masasabi ng iba pang mga pastor dyan sa simbahan na yan. Hindi ko naman masyadong kabisado yung simbahan na yan. Pero mga kababayan kitang-kita naman natin kung gaano kayabang, kung gaano kakurap itong si Congressman Abante mga kababayan. Biruin nyo ba naman yan? May mga relo yan na mga Rolex na milyon yung halaga. Nandyan yan sa social media kung gusto nyo makita. At yung sasakyan yan, isang bulletproof na Mercedes-Benz. Saan ba nang galing yung pira na ipinambili niya sa sasakyan na yan? Nagkakalaga ng 18 milyon mahigit yan Hindi kakasya yung kanyang sahod mga kababayan. Kahit ba naman sabihin natin na marami siyang nakukuhang tung dyan sa kanyang simbahan, hindi pa rin siguro sapat mga kababayan para magkaroon ng ganiyang kamahal na sasakyan. Kung si dating Pangulong Duterte walang ganyang sasakyan na isang presidente, pero itong si Congressman Atras Abante ay mayroong ganyang klaseng mga kagamitan, mayroong ganyang klaseng sasakyan. Saan niya? Saan nanggaling yung pira na yan? Hindi ko naman sinasabi na kurakot ka na nanggaling yan sa pundo ng pundo dyan sa kanyang distrito at hindi mo siguro. Baka lang naman, baka hindi mo ginastos o baka bayad ka para talagang ibagsak mo yung mga Duterte. Yun ang itong si Yorme Isko Moreno ay talagang hindi na nakapagtiis pa nitong si Congressman Atras Abante mga kababayan. At kung ano pa naman, kung ano pa yung mga banat ni Yorme, ito na mga kababayan wag na natin itong patagalin at kayo na lang yung bahalang humusga kung sa tingin ninyo ay tama yung mga banat ni Yorme. Sa tingin ko naman tama itong mga kababayan kay banat kay Congressman Atras Abante. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Di ba, yung mga bulang propeta. Hindi ako yung real ko ba na? Alam niyo isang masalanan ko, hindi ako pala simba. Pero araw-araw nagdadasal. Kasi nasabihan naman ako ng nanay ko. Sabi niya, ang Diyos, pwede mo makausap kahit anong oras, kahit nasaan, kahit anong ginagawa. Hindi ka natawad at pasalamat. Tama ba? Pero ang nakakatakot, yung mga religyoso na politiko, yung ginagamit ng reliyon para pumunta sa public office. Meron kong nakasulat dyan sa Biblia. Sana may makapagturo man lang sa akin sa inyo kung anong version. Mag-iingat kayo sa bulaang propeta. Kasi may kilala akong bishop pastor Siya daw nagpanalo sa presidenteng tumakbo. Wow! Solo daw niya, siya daw nagpanalo. Mag-iingat kayo doon. Kasi yun, pag yun nagmimisa yung bishop na yun, may koleksyon. Diba? Bibigay ka. First collection, yan ka. Second collection, yan ka. Third collection, yan ka. Ano sasabihin ng pastor na yun? Ito, iaalay natin sa langit. Iahagis natin sa itaas ang lahat ng bumagsak
malinis. Ang sino mang umawak sa kawalid na ulingan, walang karapatang magsalita. Di ba? Kaya tigilan na natin yung mga nag-bishop na yan na ginagamit ng reliyon, tapos tatakbo lang logos ng pala. Bibili Mercedes-Benz. At sa Santana, ubos na lupa doon. Pagtanong nyo sa kapitbahay niya. Kaya ako real talk lang naman. Kung makapagmalinis sila eh. Kaya nga di ba sabi, mag-iingat ka sa pagbato sa kapwa. Bakit? Baka nabubuhay ka rin sa bahay na glass. Salamin. Madali rin mabasa. Kaya Nay, pwede ba? Pagpahingay na natin yung mga yun. Ang ating congressman, Joey! At ang ating vice mayor, may asing pa. Mukha lang siya 19. Naintindihan nyo na yun. Takorets na po yan. Ang ating vice mayor, Chi Achesa! Straight? Tamis? Sige, total 5 buwan pa yan. Baka makalimutan yung pangalan nila eh. Dahil sa Mayo, darating na ang pag-uhukom. Ang taong bayan, huhusga na. Magdadala na ng mga maliligtas. Pagpipilian ninyo. Dalawa lang naman eh. Dalawang grupo lang. Your Miss Choice. Matamis. Ladies Choice. Ayun po may sabi ko, hindi ako. Ganito yan. Siyempre, pagdating ng araw ng mag-uhukom, Mayo na. Mag-iikot na mga kandidato sa Eskinita, sa Boulevard, lahat ng kalsada makikita yung kandidato mga kamay. Minsan nga, naglalaba kami sa punang kamay mo, kakamayan ka, makuha lang ang boto mo eh. Tama mali? Pag dumaan yung kandidato, kinamayan kayo. Tanungin nyo, no, kanino? Pag sinabi doon sa kabila, respeto nyo naman. Kandidato naman, tao pa rin naman yun. Sabihin nyo na lang simple. Ako daw ay, sige, kalingan mo. Ay, doon, diretso ka rin, nadyo. May dumaan ulit sa kandidato, nangabay. Tanungin nyo, no, pag sinabi, your best choice po, Nay. Sagutin nyo, naitala ka na. Maliligtas ka. Uy, tawa kayo na tawa. Wala na nga naman siya dati, puro kapag pa yan. Huwag niyo ibubugayan. Nay, sa Mayo, bigyan natin sila ng team song. Ito, bigyan natin team song sa kanila. Si Bishop, unahin natin first honor. Tapos yung mayor niya, uy, cum laude. Yan, natatawa ko na kayo, tapos na po tayo. Nagustuhan ba kayo? Ay, masaya naman ako. Sana ikapulutan nyo ng leksyon at aral yung mga napag-usapan natin. At mga nanay ko, tatay ko, lolo-lola ko, aasa ako sa pangako nyo. Palalagay natin nyo yan sa inyong mahal sa buhay. Sana, kapitbahay, mga kakilala, kaklase, kumpare, may asin pa sila. Maraming salamat sa inyo. Mahal ko lang talaga kayo. I love you.
Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Maganda kayo mamayang gabi. Baka mga alas 2 na madaling araw dumating ang bagyo. Mag-ingat kayo kasi gusto ko umaba ang buhay nyo. Umabot kayo ng Mayo. I love you! Mag-ingat kayo. Kidding aside, mag-ingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng buong pagkapal. Maraming salamat po. Manalo! Campers, thank you! Maraming salamat po. Yorme Isko Moreno Tumagoso, Vice Mayor G. Anchesa. Yun na nga, ano, kung ako naman yung botante dyan sa Maynila, ano, siyempre pipiliin ko na itong si Yorme Isko Moreno. Nakita ko kasi mga kababayan nung nandyan pa ako sa Maynila at naging mayor nga itong si Yorme, napakalinis ng Maynila. Yung Divisoria na halos hindi ka makapaglakad, hindi ka makadala ng sasakyan. Kahit na maglalakad ka lang, hirap na hirap ka na maglakad noon mga kababayan dyan sa may bandang Divisoria. Dyan mismo sa may paikot ng mga mall dyan. Hindi ka na makakalakad ng maayos. Pero nung naging mayor dyan si Isko Moreno, ay talagang nalinis. Kaya maraming nagsasabi, sos, si Yorme lang pala ang kailangan at ang naging presidente nun mga kababayan ay si Pangulong o dating Pangulong Duterte. Kaya naging malinis itong Maynila. At ito namang si Congressman Atras Abante mga kababayan, kung sino man yung nakakapanood nung nakaraang yung Quadcom hearing, talagang napakakapal na mukha, talagang inaangat niya yung kanyang inaangat yung kanyang sariling bangko. Nung nagsalita nga itong si Congressman Cardima na bakit itong mga congressman na ito, bakit tinutuloy sa yung ating Pangulo na siya yung nakakuha ng napakataas na boto sa ating bansa, samantalang tayong mga congressman ay hinahalal lang ng mga taga-distrito ng ating distrito at ilang libo lang ba yung naghalal sa atin. At ayun kay Atras Abante, siya din daw ay talagang tinamaan siya nung sinabi ni Cardima mga kababayan, kaya nag-react rin siya noon at sinabi nga niya na isa siya sa mga nagpapanalo kaya dating Pangulong Duterte nung tumakbo ito bilang isang presidente at nakipaglaban din daw siya sa mga masasama, sa mga NPA. Pumunta daw siya sa bundok, may dala-dala daw siyang Biblia. Mabuti yung kung itong si Atras Abante, kung napayuhan ko lang mga kababayan talagang napakayabang. Ano ito magsalita? Magaling ito magsalitang si Congressman Atras Abante malumanay. Kaso nga lang mga kababayan, maraming malumanay magsalita pero yung nasa kaloob-looban pala ay mga demonyo. Katulad nitong, ayun nga kay Yorme, ay isa itong bulaang propeta, itong si Pastor. Kasi nga makikita mo naman sa kanyang pamumuhay kung ano yung pamumuhay niya ngayon. Napakagara. Kung may pastor ka ba naman, siyempre, yung mga siguro, yung mga nakulikta mo sa simbahan, kung totoo ka, ipamimigay mo sa mga mahihirap kasi ang daming mahihirap dyan sa Maynila. Alam na alam ko yan, kasi nga lagi ako nandyan noon, nung nandyan ako sa Maynila. Lagalag tayo mga kababayan. Kasi yung una nating mga content din, puro gala, lumipat na nga lang tayo dito sa ganitong content. Alam ko na napakaraming nagpapalimos dyan sa Maynila, maraming nakatira dyan sa mga gilid-gilid ng kalsada. Kung ikaw ba naman isa kang pastor, isa kang congressman, representative ka ng inyong distrito, anong ginawa mo? Wala kang ginawa. Kung hindi, nagpapayaman ka, nagkaroon ka ng sasakyan na mga mamahalin. Yun ang kayo na lang yung bahalang humusga. Sana naman yung mga taga Maynila dyan, yung taga 6th District ng Maynila, mag-isip kayo kung dapat yung pa bang ibalik sa Kongreso itong inyong bulaang pastor, bulaang propeta na si Pastor Bini Atras Abante mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang tayo may basahin na akong komento dito Shoutout kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Edisa Borvi, at shoutout kay Olongginto TV. Olongginto TV, sabi niya Mr. Ronde, taka ko sa iyo at kay Labrador, kumambyo kayo. Excuse me.
ba kayo palayo sa government dahil ba? Dahil sa hatag? Dahil sa hatag, dahil sa bayad? Ganun ang ibig niya sabihin. Excuse me, nabusog ako Kung hindi dahil sa Quadcom, hindi malaman ng marami ang kapalbakan ng digong admin. Kung gusto ninyo silang bumalik, kami ayaw dahil nakahanda kami na makipagpatayan para sa Pinas. Di tulad ng prinsipyo ng DDS na ipinimigay sa China ang Pilipinas. Diyan ka nagkakamali, hindi binibigay ni Digong. Sinong nagbigay ng bansang Pilipinas, yung isla na pinag-aagawan? Panoorin mo, may video diyan, baka ma-plus natin sa bandang dulo, para naman malaman ng ating mga kababayan. I-plus natin sa bandang dulo, itong si dating senador Enrile ay talagang sinabi noon kay Pangulong Duterte kung sino ba yung nakipagtransaksyon sa China. Itong si dating senador Trililing, mga kababayan. Baka mailagay ko sa bandang dulo, panoorin nyo kung para malaman din naman ng ating mga kababayan. Kasi itong mga balita na ganito, hindi ito pinapalabas ng mga mainstream media. Dito nyo lang makikita sa social media ito. Kasi nga tinatago ng mga taga mainstream media, mga kababayan. At yung sinabi mo naman sa hatag, yung bayad, sa awa ng Panginoon, wala akong natatanggap kahit piso. Bumaba na ngayon ang aking views. Hindi ko inalintana kahit na bumaba yung aking views. Basta naninindigan ako. Bumaba yung aking views. Maraming nagsasabi, bakit ba Rondy TV mo? Nag-iba yung content mo. Bakit kumampi ka? Yung iba nag-unsub talaga sa akin. Pero hinayaan ko yan. Kahit na mag-unsub kayo, basta naninindigan ako na yung paniniwala ko, may kanya-kanyang ating paniniwala, mga kababayan. Hindi natin pwedeng diktahan yung bawat isa sa atin. Yung paniniwala ko na maganda yung nangyari. Kasi nga, alam ko, kasi nasa lansangan ako, mga kababayan, at nasa lugar ako ng Bagong Silang. Alam ko yung Bagong Silang dahil isang napaka-critical na barangay dyan sa may Caloocan. At alam ko kung ano ang nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. Walang bayad, walang kung sino man yung sino man magbabayad sa amin. Walang katotohanan yung sinasabi mo, Ulong Ginto TV, walang ganun. Walang bayad. At ito ba, ialagay ko lang sa bandang dulo yung napakaikling video mamaya, kung ano ba yung usapan, yung inamin ni dating senador Enrile kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Yun ang kaya na lang yung bahalang humusga. Kanya-kanya nga tayong paniniwala at paninindigan. Sana naman magkakaintindihan tayo na ganun talaga pag kung saan tayo pumapanig. Wala tayong sinasabing bayad, yung wala tayong tinatanggap na ganun. Malabo yun. At hanggang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin. This is the problem of the West Philippine Sea. Alam po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, ako ang unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Hindi ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough Shore. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron?
Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimut yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga kinakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika.